ng Panginoon para sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang katapatan ng Panginoon ay walang hanggan sa ating mga buhay. Ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito, bagong araw, sumisikat sa atin sa nakalipas na tagulan. Panibagong araw po yung sumisilay para sa atin. Hallelujah. Panibagong pag-asa para sa lahat. Hallelujah.
iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Kailanman ilalayo, ikaw ang kalikasan ko. Hallelujah, palapakan po natin ang Panginoon ngayong umaga. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, sa iyo po ang papuri sa mga. Hallelujah. Ayun, good morning mga kapatid. Ayan na si Ate Flor pala. Press from New Zealand. Nakailang buwan ka ate dyan? Ate Flor. Kulang dalawang buwan. Hindi ka nag-uwi ng baka. Mas marami pa daw ang baka doon sa okay. Purihin ang Panginoon at June na po. Anong date ngayon? 7? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Malapit na yung camp ng mga kabataan. Bayagin niyo po. Si Pastor Jerry pala yung sa closing. Sa yung magaling kasi yan sa challenge eh. Pagka matatapos na yung camp, maraming mga kabataan na nasa-challenge. Taga Pampanga, yung sa hero natin pag-anniversary doon sa Pinelco. Problema lang doon natin ay sound system. Okay, diretso na po tayo. Tapos na po yung meron tayo tawag nila Super El Nino, pero wala daw terminong gano'n. Strong El Nino lang daw. Huwag naman sabihin Super El Nino. El Nino yung pag-init ng dagat doon sa Pasipiko. Malapit tayo. Kaya maraming mabubuong bagyo, pero karamihan daw ay mag-suserve. Hindi tatama. Ito daw yung El Nino na maulan kasi ang hahatain habagat. Kaya sinampulan na tayo. May mga bagyong umiwas, pero nasipsip yung habagat, kaya nagtagpulan po. Salamat. Tomorrow na, makapaglalaba na kayo. Yung mga damit dyan na binabaligtad na lang, ay pwede na maglaba ngayon.
So, purihin ng Panginoon sa umaga na ito. Kalahati na po agad yung taon na 2025. Patuloy natin pag-pray. Yung Senado, mga kapatid, kahit na sino kayo, anong kulay nyo, anong pagkakaintindi nyo, pag-pray natin yung katotohanan, mga kapatid. Ako madali akong bibigyan sa politiko, mga kapatid. Kahit gusto ko siya, after na makita ko yung performance niya, ayaw ko na. Kasi hindi ako panatiko, mga kapatid. Hindi ako panatiko. Lagi ako doon sa totoo. Eh nagtataka sila, di ba binoto mo sila ng oo? Pero after 3 years, ano ko na? Di ba binoto mo rin sila nito? Bakit kayo parang ayaw mo na sa mga post-mortem mga comment mo? Oo. Sa totoo tayo. Kapag hindi tayo doon sa tao, mga kapatid, na nakikipaglaban palagi. Yan po nanggagaling yung away. At ngayon ho, sobra pong nahahati ang mga Pilipino. Ngayon lang nangyari ito, mga kapatid. Sobra. Sobra po tayong nahahati. Una-una, hati sa Senado at lahat tayo mga Pilipino, halos may kinakampihan. Kaya ako, sana, ang gusto ko, iba naman, iba na lang. Iba na lang, mga kapatid. Huwag na yung mga dati. Kasi walang tigil po ang gantihan. Walang tigil. Hindi titigil ang gantihan. At hindi rin titigil yung paglaya ng makukulong. Pabalik-balik, hindi nyo ba napansin? Yung pinakulong ngayon, palalayain ang susunod na administrasyon. Palaging ganun, mga kapatid. Kaya, talaga, wala tayong, may kanya-kanya pinoprotekta. So, pag-pray natin, at saka mga kapatid, ito ang sa akin na. Sa akin na, paningin niyo po ako. Mga born again, nananalangin ng good governance. Good governance. At kailangan daw, iluklong natin mga born again para good governance. Mga kapatid, alam niyo ba, napapaligiran tayo ng mga bansang mayayaman na hindi naman born again ang president. Hindi sila mga Kristiyanong bansa, pero mayayamang bansa. Japan, Taiwan, Malaysia, Indonesia, pati ang Vietnam, ngayon, ang dami na nagpupunta ng Vietnam, Pilipino, nagtuturo doon. Mga kapatid, puntahan na rin ang Vietnam dahil mayaman na rin sila. Kristiyanong bansa po ba sila? Hindi ka, Buddhist, wala ako, hindi nakukuha doon. Basta tapat lang ang namumulong sa Panginoon, mga kapatid, pagpapalain ng bansa, kahit hindi na siya born again, mga kapatid. Amen? Amen? So, yun ang ipag-pray natin, mga kapatid. Huwag na tayo umasa doon sa kailangan mga born again yung governor, yung senador, yung congressman. Pinalulungkot nga po ako, nilalaman na ng sistema din. Yung matuwid, pag dinala mo doon sa medyo madilim-dilim, hindi nagliliwanag Nadi siya yung nadidiliman. Siya yung nahahawa. Mga kapatid. Kaya nasisira pa tuloy yung pangalan ng Panginoon. Nasisira yung pangalan ng Panginoon. Okay, diretso po tayo dito. Love, the abundance of knowing God. Sabi ko nga sa inyo, ito yung paksa na paborito ko. Kahit saan ting matuta tayo, binabalik-balikan ko po ito. Pero hindi dahil ito po ay dati na. Kasi sa paglago, sa pagkailangan sa Panginoon, mga kapatid, sa pagkailangan sa Panginoon, lagi kong may sigurado yung paglago. Sigurado yung paglago. Sigurado, ako, mga kapatid, nagpastor ako sa mabatang sa Pilar, mabatang 6 na taon, Pilar 5 taon, Bliss 8 taon po ako. Pero yung paglago ko, ano lang yung alam ko, yun ang pinipreach ko. Pagdating ko dito sa Balanga, sobra. Yung itinalong ko sa pagkilala ko, sa pagkakakilala ko sa Panginoon. Meron nga kami kasama sa council, hindi kayo maniwala. Dati namin kasama. At nag-chairman pa. Ang gusto niya, tigalawang taon lang yung mga pastor sa bawat simbahan. Diba, ako dito, 2 taon lang, lilipat na ako dapat. Miikot. Bakit? Ang katwiran niya, mauubusan daw na ipapangarap yung pastor. Tapos malaman lamang namin na yung meron pala siya nakahanda na pang 2 taon
So pag sumabura ng 2 taon, hindi na niya alam kung ano ipapangaral niya, mga kapatid. Pero kakawawa naman yun, ano, nakapix lang yung pangangaral niya. Pero tayo dito mga kapatid, naku po, ano, tara po, diretso na po tayo. Ready na po ba tayo? So, yung kasaganahan na makilala ang Panginoon. Sabi natin noong nakaraan, ang makilala ang Diyos ng lubusan, biyaya lang. Ang makilala ang Diyos ng lubusan, hindi mo maipagyayapan kasi biyaya lang. At karamihan ng mga lumalago sa pagkakilala sa Panginoon, mga mabababa sila, hindi sila mayabang. Wala nga silang bilang sa mundo eh. Kaya pinili ng Panginoon mga magdaragat lang, mga publikano. Amen? Nandiyan ba kayo? No? Mag-miss mo rin ang sarili nyo, mga kapatid. No? Biyaya lang, pero walang katapusan. Dahil ang lahat sa Diyos ay walang hanggan. Ako lang yata yung pastor na nire-review pa yung nakaraan. Ano? Review tayo. Ano sabi sa James? Nagbibigay daw siya ng biyaya. Generously. No, ang Diyos, ikaw, wisdom, nagbibigay siya generously. No? Pati po biyaya, binibigay niya generously. Ibig sabihin, sagana. Kapatid, magsawa ka. Pag binigyan ka ng Diyos ng biyaya. Kaso, ayan o, may paalala ang Diyos, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Mga kapatid, ino-oppose, sinasalukan daw ng Diyos yung mga mayayabang at sa mababa lang siya nagbibigay ng biyaya sa mga mababa. At nalaman natin na ang oppose sa Greek ay antitaso. Antitaso, ito pala ay military term sa Greek na ang ibig sabihin ay anti, meaning against, laban. Taso, meaning order. So, laban ka sa order. Kaya yung mayabang, mga kapatid, na Kristiyano, kahit pastor, ay mahirap makakuha ng biyaya. No? Hindi sila makakuha ng biyaya. Mga kapatid. No? Sabi natin noong nakaraan, walang mapaglalagyan sa Diyos. Kulang ang sansinukob para pagkasyahin ng Diyos. Kulang ang universe. Mismong si Solomon na nagpagawa ng templo, nagsabi, the universe cannot contain God. So kahit saan ka magpunta, mga kapatid, hindi ka makakalayo sa Diyos. No? Hindi ibig sabihin dito katakutan mo ang Diyos. Ibig lang sabihin dito, kahit anong pangangailangan mo, naroon ang Diyos. Amen? Nandun siya. No? At yung feeling, yung feeling na parang malayo ang Diyos sa iyo, at yung feeling na hindi mo siya maramdaman, ay puro feeling lang. Amen? At ang feeling, madalas, hindi siya truth. Hindi siya katotohanan. Mananatiling truth ang nakasulat, mga kapatid, na ang Diyos ay palaging nasa iyo. Maramdaman mo o hindi, ang Diyos palaging nasa iyo. Amen? Amen? No? So sa laki ng Diyos, walang mapaglagyan, walang lugar na magpaglagyan sa Kanya. Sabi sa Chronicles 6:18, sabi dyan, the heavens, even the highest heavens, cannot contain you. Ang problema nga sa tao, kay liit ng utak niya, kay laki ng Diyos, para bang ang Diyos kaasya sa utak niya, ang kayang-kaya niyang ipakilala, ganito ang Diyos. Ipasok niya sa kanyang doktrina. So dahil walang katapusan ng Diyos, pagkakilala sa Diyos, mga kapatid, manatili tayo dito sa LJ Balanga, manatili tayong huwag magsasara, manatili tayong bukas. Kasi marami pang impormasyon ang paparating ngayon. Totoo ang sinabi ng Panginoon, sa mga huling araw, lalawak ang karunungan. Oo. Ang problema ni Soriano, mag-interpret ni
Siya lang yata nakasalo ng arunungan. Ano ha? Siya lang yata nakasalo. Pero totoo po ito. Ito rin ang dahilan ko bakit matatalino ang mga bata ngayon. Kasi nandiyan ngayon ang internet. Alam niyo ba? Ang dami kong natutuklasan. Kailan lang nalaman ko na tayo pala ay noong 16th century, tayo pala ay nilusod din ng Netherlands. Nilusod din tayo, Abukay, maraming patay, Netherlands, mga Dutch, ano ha? At kakampi natin ng Kastila, pinagtanggol natin ang ating bansa, kaso maraming na namatay. O, tingnan niyo yung mga na-upload na yon. Alam ba natin yon? Kaya marami ngayon, ang mga nalalaman natin sa kasaysayan ng ating bansa, kahit ngayon sa Israel, kung saan nakasentro ang Bible, ang daming na-upload na informasyon. Ito nga ang Ethiopian Bible ay merong 88 books. Ang hawak nating Bible, 66 books. O sino na ngayon na magsasabing sino ang tama? Kami ang tama. 66 lang. Eh bakit sila 88? No? Tayo, Genesis hanggang Revelation, 66. Sila, 88. Meron pa po 50. Meron pa iba-iba ang bilang nila. Paano? Ngayon yun, kailan natin nalaman yun, mga kapatid? Kasi ito'y nabutan natin, mga kapatid. Alam niyo ba, may mga baka makagulo. Sige po, diretso tayo, mga kapatid. Diretso tayo. Okay, ayaw na yata. Ha? Okay. So, ang pag-ibig ng Diyos walang sukat. Sino ang naniniwala? Ang pag-ibig ng Diyos walang sukat. No? Ano pa? Yung kapayapaan niya walang sukat. Na? Ang kagalakan niya walang sukat. Lahat ng ito walang sukat kasi lahat ng ito galing sa Diyos. Ang kalakasan niya walang sukat. Mga kapatid, sino yung naparito para kumuha ng kalakasan sa Panginoon? Sino yung naparito para magtamo ng kalakasan sa Panginoon? Wala yung sukat. At lahat yan sagana binibigay ng Diyos sa atin. Ito yung sinabi natin ng nakaraan, conclusion natin ng nakaraan. Kung ano ang sukat na narating mo na, yun din ang sukat na naranasan o mararanasan. Amen. Kung yung sukat na natuklasan mo sa Diyos, yun din ang measure na naranasan mo ngayon. So, maliit lang sa iyo ang Diyos, konti lang naranasan. Medyo malaki sa iyo, Diyos, medyo malaking karanasan. Malaking-malaki ang Diyos para sa iyo. O kapatid, yung mga problema nagliligitan sa sobrang laki ng Diyos sa iyo. Amen? Yung mga pagsubok, yung mga alalahanin nagliligitan dahil sa laki ng Diyos mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon ko. Okay. So sa patuloy na pakilala sa Diyos bilang Ama, sabi ko, sigurado ang paglago. Sigurado ang pamumunga, sigurado ang kapanatagan, sigurado ang kalakasan. Kasi siya lang ang nagtataglay ng lahat ng ito. Habang lumalaki ang Diyos sa iyo, nagtuturo ka bilang Ama, yung kung anong meron siya, kapatid, nararanasan mo. So dahil doon, sumusulong ka. Sino po rito gusto sumulong pa sa Panginoon? Sino po rito gusto lumago pa sa Panginoon? Amen? Mga kapatid, si Pablo, ito yung gusto niya ipagmalaki. Kasi mga kapatid, kapag sumusulong tayo sa Panginoon, may progress, no? Sa buhay na ito, tumatatag, lumalakas po tayo. Ilan naman ang kailangan natin eh. Kasi hanggang ngayon dito sa mundo, hindi tayo exempted sa mga problema, sa mga kapusan, hindi tayo exempted sa mga karamdaman. Kasi may karamdaman talaga dito sa mundo. May problema talaga dito sa mundo. May kakapusan talaga dito sa mundo. At tayo hindi exempted sa mga yon. Pero ang Panginoon nangako, mga kapatid, na sa lahat ng iyon, kasama mo siya. Amen? Sa lahat ng iyon,
ngayon, kasama mo ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano ho? So may realization at may manifestation. Na? May realization at may manifestation. Mga kapatid, ito na tayo. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Kasabay ng masaganang kapahayagan ng Diyos kay Pablo. Ito ha. Dinaanan na natin ito eh. Pero balikan natin. Meron pa kasi eh. 3/4 ng New Testament galing kay Pablo. At ang pagtuturo ni Jesus, ng Panginoong Jesus kay Pablo, one-on-one. Noong panahon ng mga alagad, 12 tinuturuan ng Panginoon. May kasama pang 70 bukod sa apostoles. Pero nung masalubong ni Pablo ang Panginoon sa daan ng Damascus, personal ang pagtuturo niya. Marami nga nagtataka kung bakit si Pablo nagpunta ng Saudi. At kailangan doon pa siya turuan ng Panginoon. Di ko rin alam. Walang sagot doon. Pero alam niyo po ba, kasabay ng masaganang kapahayagan ng Diyos kay Pablo ay ang pagkakaroon niya ng tinig sa laman. Ang problema, ang na-highlight sa mga nag-aaral ng Biblia, ang na-highlight yung tinig sa laman. Yung ang inaral nila, yung tinig sa laman. At dumami tuloy ang mensahe, yan, false thorn in the flesh. Kasi marami nagtataka, ano yung binanggit sa Bible? Si Apostol Pablo daw may tinig sa laman. Pag kayo po, narinig, parang hindi na natin narinig yan. Kanino pa natin narinig yan? Tinig sa lalamunan. Ayun, tinig sa lalamunan. Pag sinabi mo tinig sa lalamunan, ano ba yun? Sakit ba yun o tao? Tao eh. Tao siya. Ikaw, tinig ka sa lalamunan mo. Ha? Hello, baka yung mga bata hindi nila alam. Hindi nila inabutan yun. Hindi ko alam kung pangent action o pangency o pangent. Tinig sa lalamunan. Hindi nyo alam yun. Pag sinabihan ka, ikaw, tinig ka sa lalamunan mo. Parang siguro, tagabal ka. Tagabal ka sa buhay ko. Ha? So si Pablo, meron siyang tinig sa laman, lumami tuloy ang mensahe, ayan ang papakita ko, false thorn in the flesh. False thorn in the flesh. No? False thorn in the flesh. Iba-iba yung author. Sa Tagalog, tinignan ko rin. Ayan, no? Mga mensahe yan sa internet. Ano ang tinig sa laman ni Pablo? Doon sila na-focus sa tinig laman. Tinig sa laman. Samantala, ang ganda nung sinabi ng talata na sumasagana daw. No? Yung kapahayagan ng Diyos kay Pablo. Mga kapatid. 2 Corinthians 12:7, ayan po, oh. Yung binata sa Tagalog. At upang hindi ako magmayabang, sabi sa inyo eh. Manatili ka lang mababa eh, tititigil ang kapahayagan ng Diyos sa iyo. Magsasalita ang Diyos sa iyo, kapatid, manatili ka mababa. At hindi abala. Alam niyo bakit nabanggit nyo hindi abala? Kasi kapag abala ka, busy ka, tingin mo kaya mo lahat, at di mo kailangan ng Diyos, kaya busy ka. Pero kapag tumahimik ka, kailangan mo ang Diyos. Amen. Hello? No? So, at upang hindi ako magmayabang dahil sa mga, ito oh, kahanga-hangang bagay na ipinahayag sa akin. Mga kapatid, talo po ni Pablo, sina Pedro, sina Juan. Yes, hindi siya kasama sa 12. Pero talo niya sa kapahayagan. Kaya mas marami siyang naisulat. Si Pedro, unang Pedro, pangalawang Pedro, pagka-iinli pa. Eh si Pablo, unang Korinto, ahaba. Kalawang Korinto, Efeso, Thessalonica, Roma, puro lahat niya sulat. Sulat niya mga kapatid. Mga, no? Ito, para daw hindi siya magyabang, no? Dahil sa mga kahangang mga pinay, binigyan ako ng isang tinig sa laman na nagsilping sugo ni Satanas upang ako'y pahirapan. Ito nga'y upang hindi ako magmayabang. So para hindi siya magmayabang, ayaw kasi ng Diyos talaga
na sa katayuan ni Pablo, na marami pang sasabihin siguro ang Diyos, marami pa ipapahayag ang Diyos, at ayaw ng Diyos na magmayabang si Pablo. Ito po, pinayaan ng Diyos yung tinig sa laman. Ang tanong, ano ito? Ano ito? Alam niyo po ba kakaaral ng mga scholar ng Biblia at mga pastor sa tinig sa laman? Kung ano yung sinasabi nila? Ako galing sa Bible School, ang nalaman kong tinig daw sa laman ni Pablo, malabo daw mata niya. Malabo daw ang mata niya. Kaya karamihan daw ng sulat niya, malalaki. Hindi rin sigurado yun. Bakit po? Nung sa daan ng Damascus, nagulat siya. Tapos pinagalingan ng Panginoon. Alangan naman medyo lang ang binigay na agalingan ng Panginoon. Pag nagpagaling ang Panginoon sa gana. So nung iniwala tayo, malinaw na malinaw ang mata ni Pablo. Amen? Hindi malabo, hindi papasa yun. Pero yung dinala kong aral, alam niyo po ba, si Pablo malabo ang mata. Wala naman akong pasihan. No? Doon ako natutok ng pag-aaral. Yun ang sinabi sa Bible School. Mga kapatid. Pero mga kapatid, ito ang listahan, no? Ito yung listahan ng mga iba-ibang tao na naniniwala kung ano yung sakit ni Pablo. Tinuring nila ito sakit, karamdaman, yung tinig sa laman. Si Tertullian, yun, no? Si Tertullian. Si Pierre earache. Matinding sakit daw sa tenga, meron si Pablo. At saka pananakit ng ulo. Mas matindi itong si Closner, meron daw epilepsy si Apostol Pablo. Epilepsy. Hindi nila malaman yung tinig sa laman. Kaya kasi ng pag-aaral. Meron pa sinasabi, pabalik-balik na malaria, kawawa naman si Apostol Pablo. Wala pa namang Gatorade yun at saka pabalik-balik na, ay malaria pala ito, hindi diarrhea. Malaria sa lamok yun, Sa lamok nagiging, adversaries of the world, baka tumama pa. Blasphemy, temptation, ang iba, iniisip, may kahinaan sa laman si Pablo. Ano pa? Inflammation of the eye. Binalikan na naman yung mata. Namamaga daw yung mata ni Pablo. Ano pa? Blasphemous talks of the devil. Yung minsan may pumapasok dapat sa isip mo. Satanic speech. Yung salita niya, mga kapatid, poor eyesight. Marami talaga naniniwala sa mata. Ang problema ni Pablo, may karamdaman siya, may sakit siya. At alam niyo, sabi ni Pablo, 3 times ko itong pinag-pray sa Panginoon. Pero hindi niya ako dinilig. Ang sinabi lang niya sa akin ay sagana ang aking biyaya sa iyo. Kaya nasabi ni Pablo, ngayon, kung kailan ako mahina, saka ako malakas. Dahil sa kasaganaan ng biyaya na sumasa akin. Pero salamat mga kapatid, ako, hindi na naniniwala na si Pablo may sakit. Sapagkat hindi bibigyan ng sakit si Pablo ng Panginoon. Amen! Amen! So what was Paul's thorn in the flesh? No? A thorn was given me. Sabi sa English, in the flesh. A messenger of Satan to harass me. To harass me. Tinawag itong messenger to harass me, to keep me from becoming conceited. Ano naging karamdaman yan? No? Talagang masarap pag-aral ngayon kaysa noon. Messenger, pronoun meaning tao, so hindi siya sakit. Nakuha niyo po? Hindi siya sakit. At natutuwa ako, hindi lang ako nangangaral ngayon na hindi sakit ang thorn in the flesh ni Pablo. May nakita na rin ako sa YouTube. Ang preaching niya, so lumalawa ako, naguguro yung mga tao. Umaalis sa dating teaching, mga kapatid, umaalis. Kasi ito basihan nila. Di ba? Yung Israel, lumabas sa Egypt, pumunta sa lupang pangako. Alam niyo ba istorya? Hindi lahat ng lugar nakampar nila. Meron silang mga probinsya na hindi kinangkam. At dahil malaki na yung lupang pangako na nakuha nila,
Hinayaan na lang nila yung mga tao sa mga burol. Hindi na nila pinalayas. Total, malaki na yung nasakot natin lumang pangako. Hayaan na lang natin yung mga nandyan sa paligid natin. Total, mga nasa burol sila. No? Magsimula na tayong mabuhay dito sa Kanaan, sa promised land. Pero ang warning sa Numbers, ang sabi dito, those which you let remain of them shall be pricks in your eye and thorns in your side. Magiging tinik sila sa inyong tabi. Yung mga tao, hinayaan yung hindi pinalayas, magiging tinik sila. Hindi lang, so ginagamit talaga yung tinik sa mga tao na perwisyo. No, Judges 2:3. The inhabitants of this land, they shall be a stone in your sight. Ginamit ulit yung thorn, tinik. No? Kahit si Joshua, sabi niya, these nations na nakapaligid sa inyo na hindi nyo pinlayas, they shall be snares and traps to you, and scourges in your sides, and thorn in your eyes. Dahil mga taong ito, nasa paligid nyo din yung pinalayas, nagiging tinik sila. Yung tinik talaga tumutuloy sa tao, hindi sa Amen? Hindi siya sakit. 2 Corinthians 7:5. Sabi ni Pablo, kuha tayo ng sampol. Sabi ni Pablo, nung kami nasa Macedonia, hindi rin kami nakapagpahinga. Sa lahat ng pagkakataon, naranasan namin matinding hirap, panululiksa mula sa labas, at pangamba naman na nasa aming kalooban. Kung kukuha ako ng maraming talatang ganyan, ang dami. Naranasan ko magpalutang-lutang sa barko, ay sa dagat, sabi niya, nagiba ang barko. Naranasan kong hampasin ng 7 na beses na 39 na hampas ng mga Hudyo. Naranasan kong magutom, naranasan kong ginawin, naranasan kong kapusin, naranasan niya lahat, mga kapatid, ang batuhin, naranasan niya lahat ng mga kapatid, ito na tayo. Ang tingin sa naman ni Pablo, hindi sakit, kundi mga pag-uusig na walang humpay niyang naranasan sa kanyang mga kababayan. Sila yung tinik. Sila yung tinik niya. Andiyan ba kayo? So bakit hindi inaalis ito ng Panginoon? Ang request ng Pablo, Panginoon, alisin mo sila. Alisin mo yung tinik ko sa laman. Hinayaan daw. Sabi ng Panginoon sa kanya, ang sagot ng Panginoon sa akin, sapat ang aking biyaya sa iyo. Kaya ang dami niyang naranasan, di naman siya namamatay. Amen? Marami pa siyang naisusulat. Okay, balikan natin. At upang hindi ako magmayabang, dahil sa mga kahanga-hang binigyan ako ng isang tinig sa laman at sumod sa lahat upang hindi ako pahirapan. No? Ano ang konklusyon ni Pablo? This is why, kapatid, this is why for Christ's sake, I delight in weakness. In insult, I delight. In hardship, in persecution, in difficulties, I delight. For when I am weak, then I'm strong. When I'm weak, I'm strong. Pansinin nyo minsan sa panahon na natanglata kayo. Hello? Natatapos na po tayo. Pansinin nyo minsan sa oras, sa araw na natanglata kayo. Parang nangihina kayo. Parang pagod kayo. Parang wala kayong kaya. Alam niyo ba, na yun daw yung mga moment, na available yung presensya at kalakasan ng Panginoon. Ulitin ko, pansinin mo, ang mga araw na pagod ka, litong-lito, latang-lata, lambot na lambot, yun daw yung mga moment na available yung kalakasan at presensya ng Panginoon.
Kasi, yun ang sinabi ni Pablo, kapag ako mahina, saka ako malakas. Amen? Kapag ako mahina, saka ako malakas. Amen? Dito tayo matatapos. Sabi ni JP, hindi po si JP ito. Sabi ni JP, grace is not attracted towards strength. Grace is attracted to our weakness. Amen? Ano ba yan? No? Ang biyaya ng Panginoon, hindi siya na-attract sa ating kalakasan. Eh, malakas ka eh. Hindi mo ako kailangan. Eh, matalino ka eh. Hindi mo ako kailangan. Eh, busy-busy ka eh. Hindi mo ako kailangan. Amen? So, yung grace, hindi siya na-attract sa ating kalakasan. Na-attract ang biyaya ng Panginoon sa ating kalinahan. Dahil alam niya, kailangan masunod. Sino po kayo natutuhan? Sino po kayo natutuhan? Maraming po tayo, maraming salamat sa simpleng mensaheng binigay nito sa amin, matutuhan namin, manatiling mababa. Kagaya ni Pablo, ang dami niyang dahilan para magmayabang, pero Panginoon, pinili niya maging mahina na lang sapagkat sumasagana ang biyaya mo sa oras na siya po'y nanghihina. Kaya kami din po, Panginoon, sa oras at araw, sa mga sandali na nakakaroon kami ng mga panghihina, Panginoon, magbukas nawa yung aming kamalayan, yung aming isip mo sa oras na yon, nakahanda ang iyong kalakasan. Sa oras na yon, nakahanda ang iyong marunungan. Sa oras na yon, nakahanda ang lahat sa iyo, ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal. Sa oras na yon, nakahanda ang iyong tulong. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede ba palakpan muli natin ang ating Panginoon? Dahil naman ito ating Diyos sa ating